Opisyal nang inaprubahan ng Korte Suprema ang forced resignation o sa pilitang pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Kuting Jr. matapos ang sunod-sunod na aligasyon ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ayon sa desisyon ng nakakataas-taasang hukuman, sapat ang mga ebidensyang isinumite upang ituring na hindi karapat-dapat ng Pangulo na manatili sa kanyang tungkulin. Sa gitna ng balitang ito, nagbigay ng reaksyon ng ilang kilalang personalidad. Ayon kay Senadora Amy, ito ay isang masakit na dagok sa aming pamilya, ngunit iginagalang namin ang desisyon ng Korte Suprema. Samantala, nagpayag naman ang suporta si Vice President Inday Sara Duterte sa akbang ng Korte na ani niya'y magbibigay daan sa mas transparent at accountable na pamamahala sa bansa. Nakatakda ang formal na turnover ng pamamahala sa susunod na linggo. Samantala, nagbabantay ang taong bayan sa magiging susunod na hakbang ng administrasyon sa harap ng kontrobersyal na pagbibitiw ng Pangulo. Patuloy namang hinihintay ng publiko ang opisyal na pahayag mula kay Kuting Jr. ukol sa issue. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ngayon, ang natatanging hakbang ng Supreme Court na nagpapakita na hindi maganda ang pamamalakad sa Bucor ngayon. So, may proposal ang Supreme Court, yung tinatawag nila na passage of continuing writ of kalayaan. Kasi nakikita po ang Supreme Court na kawawa ang ating mga preso. Hindi na-observe ang kanilang human rights. Okay? So, i-explain ko. Ito, sa Manila Bulletin News, Bucor opposes Supreme Court's plan for writ of kalayaan to address prison congestion and substandard facilities. So, ang problema is grabing siksikan sa mga preso. Then, ano pa? Lumang-luma ng facilities, walang sapat, tubig, yung mga basic necessities. Wala na, para ng hindi tao ang mga preso ngayon. Kahit nagkasala sila, ba't tao pa rin? Wala na. Mula nung umupo itong si General Katapang, nag-deteriorate na ang kondisyon sa mga prisuhan. Yan po ang legacy ni Secretary Boying at ni General Katapang. Kaya, ito, last year pa ito nagsimula na plano ng Supreme Court na magkaroon ng continuing order ng writ of kalikasan. Writ of kalayaan. Ano po ang writ of kalayaan? Ito po isang summon with a force of a court order. Address sa mga custodian, ibig sabihin yung taga BGMP ba o taga Bucor, demanding that a prisoner be taken before the court and that the custodian present proof of authority allowing the court to determine whether the prisoner ay being treated well or na-observe pa ang kanyang human rights. Kasi lumalabas na ang dami ng kapalpakan na nangyayari sa Bucor. Okay. So ito yung mayroon tayo sa Supreme Court Committee on Human Rights, chaired by Associate Justice Marivic Leonen. By the way, kababayan ko ito.
Leonen, kababayan ko sa Bangar, La Union. Okay? So, ito, based on the proposed rate of kalayaan, magkakaroon ng continuing order that those in charge of the custody of the person deprived of liberty to comply with the court-sanctioned plan to rectify or improve the substandard or inadequate condition of prison facilities within a reasonable time. If not met, an order will be issued for the release of the PDL either through bail, recognizance, or provision following the order of precedence until the facility have been brought to a human level. Ito, explain ko kay English yon. Grabe na ang kondisyon ng mga presuhan. It's not fit for a human anymore. May napapanood ako na sa YouTube ba o Netflix ba yun? Yung mga prisuhan sa ibang bansa. I think pinaka-the best, Norway. Wow! Ang malilinis, kompleto. Tapos, nire-respeto yung mga preso. Kaya mga preso, paglabas sa prisuhan sa Norway, talagang nagkakaroon ng reformed person na. Napanood ko 2 weeks ago. The most notorious prison. Basta, mga ganon. May mga palabas yan tungkol sa prison systems all over the world. Ang pinaka-the best is Norway. Meron ding mga malala na mga prisuhan. Although, hindi pa na-feature doon ang Pilipinas. But, alam ko, isa na po ang Pilipinas sa pinakamalalang kondisyon ng prisuhan. So, ang gusto ng korte, na dapat ang gobyerno, itaas naman nila ang standard ng welfare ng mga preso. Kasi tao pa rin sila, di ba? Kaya nga, PDL. Person deprived of liberty. Hindi lang siya makalabas-labas. Kailang tao pa rin. So, napaka-substandard ngayon ang mga prisuhan natin na nakikita ng Supreme Court na kulang ang aksyon ng gobyerno. So, ito, bago talaga i-implement, mabuti ang Supreme Court nakinig. So, ang Bucor, through General Katapang, nag-submit ng petition opposing yung plano. Na, kung naman, we are now addressing it. Mayroong sinasabi niya na 5-year, ano ba yun? 5-year development plan. Meron daw 5-year development and modernization plan 2023 to 2028 para mag-build ng mga prison facilities. Kaya lang, wala. 5 years, wala pa. Kaya, ako, natutuwa po ako dito sa move na ito ng Supreme Court. Sana ituloy na nila yung pag nakita ng korte na, hoy, bakit hindi nyo pa So, ang korte, yung writ of kalayaan sa aking is i-direct na nila ang Bucor o i-release na yan. Sobra na yan, yung mga matatanda. Kasi ang contention ng Bucor chief na pabayaan na lang daw ang executive yung ganyang trabaho. Kasi yung pagpapalabas ng preso, authority ng presidente. Yung bang parole, probation, o anong tawag nun, yung palayain na lang. Kailang napakabagal Dahil sa napakabagal ang sistema sa executive branch, kaya naiipon, dumadami ang naprepreso na napakababa naman ang conviction rate.
yung mga ifinafile na kaso ng PNP, prosecutor, pagdating sa korte, wala, dismiss. So, salamat ako. Natutuwa ako at nakialam na ang Supreme Court. So, dapat hindi nga trabaho ng Supreme Court yan. Kaya lang, kikita nila, mayroon silang Committee on Human Rights. So, ulitin ko, last year pa yan na plinano ng Supreme Court at hopefully, before the end of this year, ma-implement na mayroong continuing order writ of kalayaan. So, kondisyon, bilisan nyo. Sabi ng Supreme Court, bilisan nyo ang pag-improve ng mga facilities para maging human standard naman ng ating mga presuhan. Pag hindi, ito na, court order na yan. Yun na, yung writ of kalayaan. I-present nyo itong mga preso na ito. I-present nila yung tao, yung matagal na. Palayain. Yun. May power po ang Supreme Court na magpalaya. Kaya, ibig sabihin, ang justice system natin it's working well. Kaya nga, sabi ko sa inyo, mataas pa ang respeto ko sa ating judiciary, lalo na ang Supreme Court. Even, itong mga lower courts, okay naman. Tingnan nyo yung pag-absuelto kay General Palparan. Di ba? So, yun po, independence ng ating korte. Nakikita nila yung katotohanan, kaya ina-absuelto. Although, masama lang dahil 2 kaso ang na-file kay General Palparan. Yung isang kaso, convicted siya, kaya nakakulong. Yung isang kaso, acquitted, kaya yun. Balanse ang ating korte. Maganda. Ang hindi lang maganda itong Department of Justice na habang nandyan ang ating Secretary Boying, wala na akong tiwala. So, mabuhay po ang Supreme Court. Sana tuloy na yan. Huwag nyo nang pakinggan ang petition ni General Katapang na huwag ituloy ang writ of kalayaan. Ibig sabihin, hanggang matapos ang termino ng Pangulo, every year, tuloy-tuloy ang pag-import natin ng bigas galing sa Vietnam. So ito, nabigla po ako kasi India na naman. Imported rice from India. So, ano po ang mangyayari sa mga farmers natin kung babaha ang merkado ng imported rice? Ay talagang malulugi ang mga farmers. Ngayon, bumibili po tayo. Itong ating grupo, yung pagtulong sa Talandig 10 City. Nagkanbas ako ng presyo ng bigas dito sa Cagayan de Oro. Nako, ang mga imported rice, mga 1,350 pesos ang presyo, yung 25 sacks, 25 kilogram na sako. Naghahanap po ako ng local kasi expected mas mura ang local. 1,100, di doon na lang ako sa local. Nako, yung dati kong pinagbibilhan na bodega, sabi niya, wala kaming local, sir. Poros imported yan. Anong ibig sabihin nun? Anihan ngayon eh. Bakit? Walang local rice. Ang aking duda, yun na, yung mayroon na tayong rice cartel sa Pilipinas. Itong mga smugglers, hoarders, isa lang yan, mga big time rice traders, binibili nila ang palay ng ating mga farmers, tinatago, iniimbak yan. Tapos, dito sila nagbebenta ng mga may mabili na local rice, napakababa naman ang quality. Red, mangitim-itim na.
bakit ako bibili doon na halos hindi na makain ng tao, yung local. So, yun po ang problema natin. Bakit ang ating gobyerno nakafocus na lang sa pag-import ng bigas? Ipinagmamayabang ng ating gobyerno na tumaas ang ani natin itong quarter na ito. Mas mataas ang ani ngayon kumpara yung the same period last year. Bakit mag-i-import na naman? Yun po ang hindi ko maintindihan. Isa na lang ang sagot niyan. Because of this, there is money in importation. At dyan na rin sasabay ang mga smugglers. Kaya ang laking bagay yung pag-approve ng rice tarification law. Kasi yung batas na yon nag-open up na ng gate para ang imported rice. Bahala ng mga traders. Hanggang gusto nila mag-import lang. Wala nang control ang gobyerno. So, kawawa ang ating mga farmers. Okay? So, I don't know kung kailan darating yung rice import from India. So, speaking of import, ito na, balik tayo sa projection. Tama talaga yung projection ng United States Department of Agriculture. Anong projection? By next year, ang Pilipinas na ang pinakamalaking rice importer sa buong mundo. Okay. Ito po yung According to US Department of Agriculture, the Philippines has overtaken China as the world's top importer of rice. So, ang estimate po na i-import ng Pilipinas next year is 3.8 million metric tons. Yung China, with the population of 1.3 billion, projected import ng China is only 3.5 million metric tons. So, ikumpara mo ang populasyon natin, ang atin, 117 million. China, 1.3 billion. Halos, lang tayo? Wala pa tayong 10%. Bakit? Ang laki ng ini-import nating bigas. Ibig sabihin, mahina na tayo sa production ng bigas. Tapos, yun ang ipinagmamayabang ng Pangulo na ayaw niyang bitiwan ang Department of Agriculture kasi gusto niyang tulungan ng mga farmers. Bakit hindi ma-increase ang ating rice production? Hindi ko maintindihan. Nandito ang IRRI, International Rice Research Institute, nandyan sa Los Baños, Laguna. Technology-wise, meron tayo. Yung USEC, Leo Sebastian, matinong scientist yan. Napatunayan niya na ang galing niya dahil naging consultant siya ng Vietnam sa rice production doon at binigyan siya ng highest civilian award sa Vietnam for increasing yung Vietnam's rice production. Kaya nag-e-export na ang Vietnam ng bigas. Ang largest volume ng imported rice natin galing sa Vietnam. Ang tumulong dyan si Yusek Leo Sebastian. Siya ang ating Undersecretary for Rice Industry. Nandito yung magaling. Meron tayong workforce na masisipag. Climate, okay tayo. Yung bagyo, lahat man tayo nababagyo. Bakit hindi tayo makaproduce ng enough rice para sa ating
to me, it's a question of leadership and political will. Wala. Akala natin, like father, like son, di ba? Bakit bumoto tayo dito sa PBBM na ito? Kasi, yung tatay niya, magandang record. Ang record ng tatay niya, sagana tayo sa pagkain, panahon niya. Tayo ang nag-i-export ng bigas dahil may masagana 99. Ako, asang-asa ako na pag-upo ng isang Marcos Jr. na presidente, masosolve yung problema natin sa pagkain. Kaya ako, naniwala ako sa promise na magiging 20 pesos per kilo ang bigas. Naniwala ako doon. E ano ngayon? Wala, budol tayo. Pasensya na lang. Ganyan nagkakamali ang tao. Ito, may reklamo ang isang farmers group, yung Sinag. Baka daw ngayong Nobyembre, babalik na naman yung artificial presyo ng bigas. Tataas na naman. Yun ang pangamba ng Sinag. Samahang Industriya ng Agrikultura sa Pilipinas. Yun. November. So, kaya ang recommendation ng Sinag, Farmers Group, kung pwede, November, magkaroon ulit ng price ceiling. Temporaryo lang para hindi magkaroon ng artificial price increase. So, nakakabahala. Kasi yung sa ngayon, yan, mga 40, bumili ako ng bigas para sa Talaandig, 10 City, 48 pesos per kilo. Okay na yon. Wag lang yung 60. Ang promise ng DA magiging 36 daw dahil ting-ani. Kailan wala. Yung bababa pa ang presyo, wala na yan. Maligaya na tayo kung ma-maintain yung 40 hanggang 50. Wag lang mag-60 ulit. So, anong diferensya? Ang ating mga nakaupo ngayon. Wala talagang puso sa mga nasa laylayan. Ang kanila, puros ganito. Kaya, import. Department of Angkat. Secretary of Department of Angkat. Walang iba kundi ang ating Pangulong Marcos. Mabuhay ang mga angkateros. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na talagang walang sawa nga na binabanata ni Remulla at si Katapa ang itong si DJ Bantay. Ngunit ngayon nga ay talagang nakakarma na sila dahil Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!